kaigsunan, atong tupig ko karong buntaga mga kaigsunan, mahitungod sa how God chooses a servant leader. Unsa ang pagpili sa bugtong ubuhi sa iyahang ulipon nga leader. Ato ning i-fit ang ato ang tupig ko karong buntaga, ulipon nga leader mga kaigsunan. Kung diri sa tawhanon mga kaigsunan ang leader, serbisyuhan. Pero diri sulod sa gingharian sa bugtong ubuhi nga Dios mga kaigsunan, ang leader mga kaigsunan maoy mo serbisyos mga tawo. Sa unsa nga pamaagi? Pinaagis pagpakaon sa mga pulong sa bugtong ubuhi nga Dios. Palakpakan nato ang bugtong ubuhi nga Dios. Atong power verse mga kaigsunan mabasa nato sa unang Samuel 16:1 paingon sa 13. Diri nga chapter mga kaigsunan, ang bugtong ubuhi nga Dios nagparimain kang Samuel sa kamatuoran nga gi-reject niya si Saul as hari sa Israel. Kinsa may nagpili kang Saul mga kaigsunan? Wala nagpili, ang nagpili kang Saul ang mga hukom o si Samuel. Pinaagi sa ilang standard. Muna tawag, nagrekomenda lang sila sa bugtong ubuhi nga Dios nga kani siya. O ang bugtong ubuhi nga Dios okay. Kaya mga tao mga kaigsunan, si Saul ang napili nga hari, kaya mga tao mga kaigsunan gusto po nilang hari. Gusto silang mapariya sa ubang mga nasod nga kapalipot nila. Hindi na siya, sa time sa panahon ni Moses mga kaigsunan, from the time of Moses through the days of the judges, ito sa hukom, gikan sa panahon sa Exodus, paingon sa hukom, walay hari nga tao nga ni Barog. Ang hari nila maulay lain kundi ang bugtong ubuhi nga Dios. Sa unsa man nga pamaagi nakikistorya ang bugtong ubuhi nga Dios sa mga katawhan niya, pinaagi siya mga propeta sa sinugo niya. So nihangyo sila. Samuel tagay mig hari, nangita sila hari nga tawo mga kaigsunan. So that's why nagpahimangno ang bugtong ubuhi nga Dios ni giwarningan niya nga kaning pagbutang niyog hari nga tawo sa Israel. Mao ni say magdala ni sa political corruption and trouble. Magdala og kagubot. Mabasa niyo sa unang Samuel 8:7 payos 21. Gipili si Saul nga hari mga kaigsunan. Sama sa gisulti diri sa 1 Samuel 8:5. Dalaygon ang bugtong ubuhi nga Dios. Ug sila miingon kaniya, aniya karon, ikaw tigulang na. Ug ang imong mga anak nga lalaki wala managlakaw sa imong dalan. Karon himuoy kami usa ka hari aron mamaghukom kanamo sama sa tanang mga nasod. Ang gusto sa mga Israelita mga kaigsunan sa panahon gikan sa panahon ni Moses paingon sa panahon sa hukom, ang gusto nila hari nga tawo nga maduulan nila. Di man sila kaduol sa bugtong ubuhi nga Dios kay mipaagi mga propeta og sinugo. So ang gusto nilang hari tawo nga maduulan nila. So that's why napili si Saul mga kaigsunan. Inote niyo mga kaigsunan nga si Saul ang unang hari sa Israel. Si Saul ang unang hari sa Israel mga kaigsunan. Sa dihang gipili na si Saul mga kaigsunan nga ilang hari, nalipay ang katawhan. Si Saul mga kaigsunan, baskog siya. Physically fit kay si Saul. Siya ang pinakataas sa tanan katawhan sa Israel. Muna'y sulti sa 1 Samuel 9:2, dalay ko ng bugtong Hesus Kristo. Ug siya may usa ka anak nga lalaki kan sa ngalan mao si Saul. Usa ka batan-on nga lalaki ug ambungan. Ug wala diha sa kinatiliwad-an sa mga anak sa Israel. Tao nga ambungan pa kay kaniya, sukad sa iyang abaga, ngadto sa itaas siya taas pa kaysa bisan kinsa sa katawhan. So si Saul di mga kaigsunan, siya ang pinakataas sa tanan katawhan sa Israel. Pero mga kaigsunan, take note, si Saul man ang pinaka-giant, siya man ang pinakataas, pero he was spiritually weak. Ngano man, si Saul mga kaigsunan, usa ka silusong nga tawo. Ang gusto ni Saul, nagpuyo siya mga kaigsunan sa pagdahig sa ubang tawo. Saul was a jealous man. Ug nagpuyo siya sa pagdahig sa ubang tawo. Ug usahay ma-overstep niya ang boundaries. Nag-guilty siya sa pag-disobey niya sa bugtong ubuhi nga Dios. Nagmasupakon si Saul mga kaigsunan. Sa usang mga una, nag-offer siya og sakripisyo mga kaigsunan. Wala niya gipaabot si Samuel. Naghalad-halad siya iyaha di adto. Wala niya gipaabot si Samuel. Ang dunay katungod nga muhalad sa unang panahon sa Old Testament, walay lain kundi ang mga priest. Ang mga pari, mga kaigsunan. Ikaduhang atraso ni Saul, mga kaigsunan. Ang sugo sa bugtong ubuhi nga Dios nga pamatya tanan Amalekites kalaban sa Israel. But unsa may gibuhat ni Saul, mga kaigsunan, gabangag sa iyaha. Iyahang giluwas ang kinabuhi sa hari kay para mahimo niyang trophy. So ang gusto ni Saul ang dungog sa katawhan, dili ang dungog sa bugtong ubuhi nga Dios. Gibuhi niya ang hari para mahimo niyang trophy. O gibuhi niya ang mga nating mga karnero ug baka. Mauni ang mga wala gituman ni Saul. That's why, tungod sa resulta sa pagka-rebellion ni Saul mga kaigsunan, ang bugtong ubuhi sa pili sa bagong hari para murul sa Israel.
He chooses a young man named David. When God chooses David, mga kaigsunan, He chooses an unlikely. Nagpili siya og dili katuuhan. Dili bitaw, makaingon bitaw kang, ha? Sige, pili di ay. Murag inana ang mindset, mga kaigsunan. He chooses an unlikely candidate, mga kaigsunan, para sa gamhanan nga posisyon. Gamhanan, hari sa Israel. Kunya, pila edad ni David, mga kaigsunan, nga gidihugan siya. Around 15 years old. David was 15 years old at that time nga gi-anoint siya ni Samuel. He was 15. So sa pagpili sa bugtong ug buhi nga Dios nga mahimong hari si David, makita nato diri ang proseso sa bugtong ug buhi nga Dios, mga kaigsunan. Nga kumugamit siya og tawo, dili ta makabuot kung kinsa iyang gamiton. Kung kinsa iyang gamiton para sa iyang gingharian, para sa iyang himaya. Today, hisgutan nato, mga kaigsunan, sa unsa nga pagpili, sa unsa nga pamaagi magpili ang bugtong sa iyang servant leader. Servant leader means leader nga mo serbisyo sa tawo, dili magpaserbisyo sa tawo. So kailangan nato i-notice, mga kaigsunan, ang tulo ka butang. Ang bugtong ug buhi nga Dios, God choices are powerful. Okay? Kay tungod sa pagka-rebellion ni Saul, mga kaigsunan, ang bugtong ug buhi nga Dios naa siya sa proseso karon sa pagpili sa bagong hari para sa Israel. He was ready to raise up a new king. Ug nalipay po ang mga tao, andam na po ang mga tao pagdawat sa bagong hari. Ang bugtong buhi nga Dios gatrabaho siya behind the scenes. Ha? During sa difficult days sa Israel, mga kaigsunan, ang bugtong ubis nag-andam na day siya para sa iyang plano nga matuman. Gisultihan ni Samuel, gisultihan sa bugtong buhi si Samuel. Kung asa mo ato arong pangitaw ng bagong hari, it appears, mga kaigsunan, nga gi-arrange na di ay tanan sa bugtong ug buhi nga Dios. Dili coincidence, gi-arrange na tanan sa bugtong ug buhi nga Dios. If you look back, mga kaigsunan, sa ancestors ni King David, makita nato diri nga galihok ang kamot sa bugtong ug buhi nga Dios. Gina-shape niya ang mga events sa atong kinabuhi nga dili nato gina-expect. One of David's ancestors, mga kaigsunan, usa sa mga ancestor ni David, mao ni siya ang katong babae nga si Rahab. Do you know Rahab? Kaila ba mo kinsa ni si Rahab, mga kaigsunan? Si Rahab usa ka prostitute. Si Rahab, mga kaigsunan, siya tong nidawat sa duha ka spies nga gisugo ni Joshua. At that time, manggod nga atakihon na sa Israel ang Jericho, nagpadala sa duha ka spies si Joshua. Kinsay nidawat o kinsay nagtago sa duha ka spy, walay lain kundi si Rahab nga usa ka prostitute. At that time nga giatake nila, mga kaigsunan, 7 ka adlaw na lumpag ang wall sa Jericho. Nangamatay tanan na lumpag apan kinsa ang giluwas sa bugtong buhi nga Dios. Sama sa saad ni Joshua nga ang pamilya ra ni Rahab ang naluwas. Palakpakan na to ang bugtong buhi nga Dios. Giluwas nila si Rahab, mga kaigsunan, ug gidala sa nation, sa nasod sa Israel. Si Rahab, mga kaigsunan, naminyo kang Salmon. Si Salmon, mga kaigsunan, nahimo siyang, si Rahab nahimong inahan ni Boaz. Kailan mo ni Boaz? Mabasa nyo na sa Ruth 4:20. Si Boaz, mga kaigsunan, nakaminyo siya usa ka hintil nga babae, Gentile girl. Gikan sa paganism, gidala niya, pinaagi sa powerful nga grace sa bugtong ug buhi Dios. Mabasa na niyo sa Ruth 4. Si Ruth ug si Boaz, mga kaigsunan, sila day ang lolo ug lula ni David. Tanawa ninyo, mga kaigsunan, usa ka prostitute nga babae nga si Rahab, apo day niya ang hari sa Israel nga mao si David. You cannot judge the person. Dili mo pwedeng husgahan ang tao, pinaagi lang sa iyang itsura, mga kaigsunan. So, pasabot diri, mga kaigsunan, nga gimold na di ay sa bugtong is, giandam na niya iyang bagong hari. Giandam na daan. Kani nga mga events kinabuhi, mga kaigsunan, dili ni aksidente. They were part of a perfect plan. Parte siya sa dakong plano sa bugtong ug buhi nga Dios. Gipurma sa bugtong ug buhi nga Dios, ug sa tamang panahon, nag-workout siya. Sama sa atong mahal ug pinalanggang Pastor Lahi, gipa-eskwela sa atong mahal ug pinalanggang Father Lahi sa MBC. Tan-aw ninyo ni kay trabag sulpot sa Pastor Lahi kay tungod siya ang gipili sa bugtong buhi nga Dios. Mga kaigsunan, gitrain na si Pastor Lahi, naapa lang siya sa eskwelahan. Gitrain na si Pastor Lahi pero walay nakabaluan na. Kaya ang bugtong ug buhi nga Dios mo train siya sa tao secretly. Sama ni Moses, mga kaigsunan, nga gitrain sa disyerto 40 ka tuig.
Sama ni Elias, sama ni Eliseo, mga kaigsunan, nga gitrain siya, samtang nahimo siyang alalay ni Elias. Unsay sulti sa Isaiah 60:22, when the time is right, I, the Lord, will make it happen. Palakpakan na to ang bugtong ubo niya, Diyos. Dili ni siya coincidence, mga kaigsunan. Walay aksidente, diri sulod sa gingharian sa bugtong ubo niya, Diyos. Tanang butang, tanan nahitabo diri sa gingharian sa bugtong Diyos. Kabalo ang bugtong ubo niya, Diyos. This was not coincidence. Walay coincidence, walay aksidente. Kay bisag ganay mong buhok nga malaglag, kabalo ang bugtong ubo niya, Diyos. Kung nagtuuta nga ang Diyos sa mga Diyos, ang hari sa mga hari, Ginoo sa mga Ginoo, gamhanan sa tanang gamhanan, mao ang Diyos nato, mao ang Diyos ni Moses, Diyos ni Jacob, Diyos ni Elias. Every decision nga pagabuhaton sa bugtong ubo niya, Diyos, dapat dili nato questionan. Kung nagtuuta nga siya ang Diyos sa mga Diyos. Daghan sa atua mga kaigsunan, dagko kitag plano sa atong kinabuhi, daghan tag mga pangandoy. Apan kulang ta sa gahom para matuman eh. Pero sa bagtong ubuhin ng Diyos, wala imposible. Kung unsa iyang gipropose, tumanon og tumanon na niya. Palakpakan na to ang bugtong Diyos. Kung unsa iyang gisulti mga kaigsunan, tumanon og tumanon na niya sa saktong panahon. All you have to do is to trust Him, magpaabot sa iya kung kanusa na niya ilatag, kanusa niya buhaton, kanusa niya i-execute ang mga plans. Ang bugtong ubuhin ng Diyos mo'y mumando sa makalihukan sa mga tao. Si Napoleon Bonaparte, mga kaigsunan, kailan mo ni Napoleon Bonaparte? Usa ni siya ka most successful nga general sa French Revolutionary Armies. Daghan siya mga na squat na mga yuta. Hilig siya mag-colonize, hilig siya magkuan og mga lugar nga atuan niya ba, mga atake siya. Taon colonize Napoleon Bonaparte, mga kaigsunan. At the height of his career, sa iyang katuktukan sa iyahang karir, mga kaigsunan, ay nangutana niya, naa ba ang bugtong ubuhin niyo sa inyong side, sa France? Taga-France man ni si Napoleon Bonaparte. O sa itubag ni Napoleon Bonaparte, mga kaigsunan. Ang bugtong ubis naa siya sa side kung kinsa tong naay dagko na mga armas. Kinsa tong powerful nga country. So niabot ning battle sa Waterloo, mga kaigsunan, sa United Kingdom of the Netherlands, year 1815. First time napildi nila Napoleon Bonaparte. Uban sa iyang mga empire, uban sa iyang mga armies, tungod sa iyang pagkahambog. Years later, mga kaigsunan, na-exile siya sa Africa. Ug ang nagpakahambol na si Napoleon Bonaparte, mga kaigsunan, gi-quote niya ang usa sa magisulti ni Thomas Kempis, nga na siya, man proposes, God disposes. Usay buot pasabot ani. People can make plans. Ang bugtong ang tao pwede maghimog plano. Pero naa sa bugtong ubuhin nga Dios ang resulta. Kung sa iyang gusto buhaton. Ha? People can make plans but God determines how things will turn out. Ang bugtong ang mga tao igor ang plano. Pero ang outcome naana as bugtong ubuhin nga Dios. Ang tao igor ang magtanom. Pero ang pagpatubo sa ugat ang pagpamulak naana na as bugtong ubuhin nga Dios. Palakpakan na to ang bugtong ubuhin nga Dios. We can learn, mga kaigsunan, sa lesson diri from God's powerful choice. Sa pagpili, sa labing gahom nga pagpili is bugtong ubuhin. Una, there are no accidents in life. Walay aksidente sa kinabuhi nga nahitabo nimo na. Dili aksidente nga naa ka diri karon. Dili aksidente nga niuban ka sa panagkahiusa karon. Kay buot pasabot, gitawag ka sa bugtong ubuhin ug dili gusto ang bugtong ubuhin nga pag-abot sa panahon. Makasulti siya nga pahawa diri, wa ko kailan nimo. Ang gusto sa bugtong ubuhin nga Dios, sama sa mensahe sa atong mahal pinlang nga pasulahi sa El Nido. Gusto sa atong mahal pinlang nga pasulahi nga makauban tang tanan. Maupo na gusto sa bugtong Dios. Ang makauban tang tanan sa gingharian sa bugtong Dios. Palakpakan na to ang bugtong ubuhin nga Dios. Everything, mga kaigsunan, nga nahitabo karon dire sa atong kinabuhi is part of a larger plan. Parte siya sa dakong plano sa bugtong ubuhin nga Dios. Tanan nga nahitabo karon dire sulod sa gingharian. Kanang mga division pastor nato, dili na coincidence nga naa sila diha karon. Atong mga elders, dili coincidence nga dihuga na sila sa atong mahal ug pinalanggang pastor lahi. Buot pasabot, ang bugtong ug buhi nga Dios ang gapili ana nila. Palakpakan nato ang bugtong buhi nga Dios. God is working, mga kaigsunan. Nagtrabaho ang bugtong ubuhin sa mga pamaagi nga dili na po masabtan to accomplish His plans and His purpose. Para matuman ang iyang plano, ang iyang katuyuan diri sa sulod sa akong kasing-kasing ug labi na diri sa sulod sa iyang gingharian. O sulod sa Isaiah 55:8. Dalaygon ang bugtong buhi Dios. Kaya akong mga huna-huna, dili mao inyong mga nahuhuna.
Ni ang inyong mga dalan, akong mga dalan, nagaingon si Jehovah. Kung unsa di atong ginuhuna mga kaigsunan, dili mo hinuna sa bugtong muyos. Kung unsa atong standard, dili na mo standard sa bugtong muyos. Dili ka ganahan na niya, pero dili na mo standard sa bugtong muyos. Pasalamat tas bugtong muyos nga ang bugtong buhin Diyos ang nagkontrol tanan dire sa hitabo sa gingharian sa bugtong muyos. Palakpakan na to ang bugtong buhin Diyos. Secondly mga kaigsunan, ang bugtong ubuhin is God is will able to bring His plan to pass. But pasabot, na ay plano ang bugtong buhis na siya i-propose nga plano. Ang buhaton sa bugtong is tumanon niya, tumanon ug tumanon. Kay ana ang bugtong buhi Dios sama sa iyang gisaad kang Abraham nga dili niya pasagdaan ang nasod sa Israel. That's why ang Israel karon mga kaigsunan, bisag wala nila gidawat nga ang ilang bugtong manuluwas mao bugtong buhi Dios, apan wala sila pasagdihi sa bugtong ubuhis nganuman tungod sa saad sa bugtong ubuhi nga Dios sa iyang nagmatinud-anon faithful nga si Abraham. Palakpakan nato ang bugtong ubuhi Dios. He will never propose a plan that He is not able to accomplish. Dili mo propose og plano ang bugtong ubuyos nga dili niya kayang tumanon. Samas pagbalik sa bugtong ubuyos, isulti siya mo balik siya, paabuton siya. Pero nga tuwa karon mga kaigsunan, dili ang pangutana kanus ang balik ang bugtong ubuyos, kundi ang pangutana unsa inyong buhaton samtang kapaabot mo sa pagbalik sa bugtong ubuyos nga Dios. Ang plano sa bugtong ubuyos Dios, kung gikan usa ka shepherd boy himuon niyang hari, iyahan ang plano. Iyahan ang kabubuton. Or whether it is a plan to work out His will in your life. Plano niya, naa siya plano sa imong kaniyo, it's up to you. Kung pasudlo nimo ang plano sa bugtong ubuhi nga Dios, ang kabubuton sa bugtong sa imong kinabuhi, it's up to you. We have freedom. Natay free will. Gihatag sa bugtong ubuhi nga Dios. And it's up to you to choose between right and wrong. It's up to you. Kung iampo ninyo inyong mga pastor, mga elder, mga leaders sa gingharian, it's up to you. Naamoy choice mga kaigsunan. Mauni usa ka pribilehiyo sama pa sa atong mahal bilang pasulay nga dili gyud hilabtan sa bugtong ubuhi nga Dios. Palakpakan nato ang bugtong ubuhi nga Dios. Kung unsa i-propose nga plano sa bugtong, unsa iyang saad tumanon niya sama sa gingon niya sa Lucas 1:37. Dalaygon ang bugtong ubuhi kaysa Dios walay butang nga dili mahimo. Palakpakan nato ang bugtong ubuhi nga Dios. Ikatulo mga kaigsunan, God's powerful choices extend to every area of our life. Ang powerful choices sa bugtong Diyos, ang iyang choices para sa tuwa, mag-extend siya sa asa nga parte sa atong kinabuhi. Ang balaang kasulatan nagtudlo sa tuwa mga kaigsunan nga ang bugtong ubuhi nga Diyos, nag-work out siya sa atong kinabuhi according sa iyang will. O sa isulti sa Efeso 1:11, dalago ng bugtong nga Diyos, pinaagi ka niya, pinaagi kang kinsa usab kita mahimong panulundon, kita gibutan nan, daan sumala sa katuyuan sa nagpalihok sa tanang mga butang, sumala sa laraw sa iyang pagbuot. God knows all things, past, present, future. All you have to do is to trust Him. Palakpakan na ito ang bugtong ng Diyos. Wala makakabalo sa imong kaugmaon. Wala kay lain buhaton kundi musalig as bugtong ng shallow, wala ka sabot o sinhitabo sa imong kinabuhi. Karon? Abalo ka mga kaigsunan. Dili mo hatag og suffering ang bugtong ubuhi nga Diyos without a purpose. God won't allow suffering without a purpose. Dili siya muhatag og pasakit sa imong kinabuhi karon kung walay rason. Kundi this is the way of our Lord Jesus Christ mo ni pamaagis bugtong ubuhi para ma-mold ka niya para sa imong kadaugan. Mo ni pamaagis bugtong para magmalampuson ka. Palakpakan nato ang bugtong ubuhi nga Dios. Ang ubang tao mga kaigsunan nahasol sa ideya nga ang bugtong ubuhi nga Dios mo controls kinabuhi. However, for me mga kaigsunan, I find it very comforting. Kabalo mo nga kanindot kaya sa feeling ang bugtong ubuhi nga Dios mo control sa imong kinabuhi. Wala kay problemahon pagkaon, about sa imuhang health, about sa imuhang kaugmaon. Wala kay problemahon. Kung ang bugtong isa mag-control sa imong kinabuhi, ayahay kay ka. Wala kay lain buhaton kundi musalig sa bugtong ubuhi nga Dios. Mao bitaw ang bugtong ubuhi nga Dios. Ang gusto lang niya mga kaigsunan, gabisag wala ka kabalo sa imong ugma, wala ka kabalo sa umaabot ng mga panahon unsay mahitabo. Ang gusto sa bugtong ubuhi nga Dios, saligi lang siya. Kay dili mo buhat ang bugtong ubuhi nga Dios nga ikapahamak nimo. Dili gusto ang bugtong ubuhi nga Dios nga ikadaot nimo. Muna ang gusto sa bugtong ubuhi nga Dios nga pag-abot sa panahon makauban ta niyang tanan. Pinaagi sa iyang grasya sa gahom.
dadto sa langit sa mga langit. Palakbakan na to ang bugtong ubuhin Diyos. Ikaduha mga kaigsunan, ang pagpili is bugtong ubuhin nga Diyos. God's choices are surprising. Usa daw, ang pagpili sa bugtong is makatingalahan. Si Samuel gipadala sa Bethlehem para magdihog og bagong hari. Pag-abot ni Samuel dito sa Bethlehem, mga kaigsunan, iyang giingnan si Jesse, papa ni David. Tigumay mong mga anak. Iduol sila kan Samuel. Niini nga proseso, mga kaigsunan, gipahibalo lang sa bugtong ubuhin nga Dios ang iyang pagpili alang sa hari. Dili lang kay basta nagpili ang bugtong is pinagi siyang powerful choices. Apan, nag-uban po din yung pagpili sa bugtong Diyos, ma-surprise jud ka. Makatingalahan iyang pagpili. Matingala na lang ka. Nga siya di ay. Kabata pa niya. Siya di ay. So, ang unang anak ni Jesse, mga kaigsunan, si Eliab. Yang eldest, siya ang pinakamagulangan. Ang pangalan niya is si Eliab. Pasabot sa pangalan niya Eliab, God is Father. So si Eliab, nakita ni Samuel, mga kaigsunan, saktog barog. Saktog barog bilang usa ka hari, sakto siya barog. Ana din si Samuel nga, mauna ni. Kasi sultis bugtong buwes, Samuel, I have refused him. In other words, mga kaigsunan, gireject na ko siya, di na mao. Si Eliab, mga kaigsunan, might have pleasing personality outwardly, pero there is something in his character, mga kaigsunan, nga na disqualified sa iya para mahimong hari sa Israel. Guwapo siya, saktog barog. Ligun ang iyang baruganan. Pero naay usa nga nakita ang bugtong Diyos nga makadipag-disqualified sa iyahang pagkahari. Ang sunod nga giduulan, mga kaigsunan, si Abinadab. Ang basabot sa Abinadab, mga kaigsunan, my father is noble. Gilabyan po ni Samuel, o sa sultis bugtong Diyos. Reject, di na mao. Ang sunod nga giduulan, si Shama. Astonishment. Sabot, makatingalahan. Rejected gihapon. Tanan na nilabay na ang 7 ka anak ni Jesse, mga kaigsunan. Pero tanan sila rejected. Any one of them, tanan sila nagposes sila sa physically fit bagay nga mahimong hari. Tanan sila outward physical appearance. Kung ang paglantaw lang sa bugtong yung physical appearance, pasado sila tanan. Physically fit sila. Bagay sila nga mahimong hari. But none of them possess the right kind of character traits. Usa daw? Walay usa kanila, mga kaigsunan, nagbaton og gustong matang si kinaiyahan. Kasing-kasing. Maybe, sakto sila baruganan. Pwede sila matawag nga hari, gyud. Pero walay usa sa kailan na nagposes og kasing-kasing nga pareha kang David. God sees what man cannot see. Nakita sa bugtong ug buhi nga Dios kung unsay dili makita sa tawo. Unsa may dili makita sa tawo, mga kaigsunan? Unsay dili makita sa tawo? Unsay dili makita? Kasing-kasing ug unahuna. What God can see, dili mo na makita sa tawo. Even Samuel, mga kaigsunan, na-impress siya kang Eliab. So siguro kung na-impress si Samuel kang Eliab, gwapo gyud Samuel ug saktog barog. Siguro tag-as man ni sila sa unang panahon. Sakto gyud siya nga para mahari. Na-impress si Samuel. Mabitang wala siya niadto sa ubang mga anak, ni stop na siya kang Eliab. Sa mao na ni siya. Apan gi-reject sa bugtong ubuhi nga Dios. Kabalo ka, abi ni mo maka-learn na ni sa iyang sipyat si Samuel, mga kaigsunan. Sama sa iyang pagpili kang Saul. Ang nagpili kang Saul nga mahimong hari sa Israel si Samuel. Abi ni mo maka-learn na siya sa iyang mistakes. Kani man gud mo recommendation ba bugtong buhi nga Dios, nagrecommend si Samuel. Nga kani si Saul, gimitingan sa mga hukom, judges nga nagdidto na bilong si Deborah sa hukom. Gimitingan. Si Saul ilahang napili. Abi ni mo maka-learn na sa iyang sayob si Samuel, wala gihapon. Si Samuel nagtan-aw ra gihapon siya sa tao, pinaagis physical appearance, pinaagis sa iyang mga mata. Wa tay kalainan ka Samuel usahay, mga kaigsunan. Wa tay kalainan. Nganuman, makita ganit agbata diha, guwapo, nindot mang istorya, tapos bright, makaingon din ta nga, kani mahimo ning pastor pagabot sa panahon. The problem is, kabalo mo sa problema, we cannot see his heart. Kaduha, makita kag tao diha nga buutan kay sa iyang pamilya, nag-provide siya para sa iyang pamilya, gipanalingan siya sa iyang mga trabaho, daghan siya business, makaingon ka nga, kani nga tao mahimo gini isa ka sa mga opisyales sa gingharian. Again, the problem, we cannot see his heart.
Dili na to makita ang kasing-kasing nga nga tao. We judge people pinaagi sa atong paglantaw sa ilaha. But ang bugtong ubuhi nga Diyos, God judges them on a far different level. Nagusga ang bugtong sa layo ra kay sa tuwa gyud. Kana atong ginuhuna nga tawo nga dakong mabuhat sa gingharian. Wala day na nakatandog sa bugtong ubuhi nga Dios. Bunsay buot pasabot, wala day na nakita sa radar sa bugtong ubuhi nga Dios. Abi nimo nga kana nga tawo sulod sa gingharian maoy dako kay mabuhat. Wala day na siya nakatandog. Wala man lang nitingog ang radar sa bugtong kanang blip blip mana? Wala. Wala man lang siya nakatandog sa bugtong ubuhi nga Dios. Samtang kanang ubang tawo ginuhuna nato mga igsoon nga walay bilis gingharian. Mao na noy gamiton sa bugtong pinaagi sa gamhanang paagi sa bugtong ubuhi nga Dios. Palakpakan na to ang bugtong ubuhi nga Dios. You see, God make His choices based not on physical appearance, outward characteristics. Wala nagpili ang bugtong ubuhi nga Dios sa iyang leader, sa iyang hari, pinaagi sa imong panggawas nga batasan. Unsa may gipili sa bugtong ubuhi nga Dios? The content of your heart. Unsay sulod sa imong kasing-kasing. Mao ni gipili sa bugtong ubuhi nga Dios. Gisultihan sa bugtong ubuhi nga Dios si Samuel. Wala siya nagtanaw sa physical. Unsay gitanaw sa bugtong ubuhi nga Dios? Samuel, Samuel. Ikaw nagtanaw ka sa physical. Apan ako gatanaw ko sa kasing-kasing. Palakpakan na to ang bugtong ubuhi nga Dios. Sa wala pa muhunong si Saul sa pagkahari, kapadayon man gyapon. Si Saul mga kaigsoon, kapadayon gyapon niya pagkahari. Pero ang bugtong wis, determinado na ang bugtong wis nga mo raise up siya og bag-ong hari sa Israel nga dunay kasing-kasing nga sama ni David. Kasi sulti sa 1 Samuel 13:14, dalaygon ang bugtong buhi nga Dios. Apan karon ang imong gingharian dili magapadayon. Si Jehovah nangita alang kani og usa ka tawo nga uyon sa iyang kaugalingong kasing-kasing. Og si Jehovah nagtudlo kani aron mahimong prinsipe ibabaw sa iyang katawhan, tungod kay ikaw wala magbantay sumala sa gisugo ni Jehovah kanimo. Dili day porket mga kaigsunan nga nahimong hari si Saul, dili sa pwedeng pahawaon sa bugtong ubuhi nga Dios. Kampante na si Saul, hari na siya sa Israel. Apan tungod sa pagkamasinupako ni Saul, mao ni hinungdan nga gi-withdraw sa bugtong ubuhi nga siyang balang espiritu kang Saul. Sama kang Eliab mga kaigsunan. Si Eliab, balik ta kang Eliab. Si Eliab mga kaigsunan, nakuha gyud niya ang atensyon ni Samuel. Pero gi-reveal ang karakter ni Eliab mga kaigsunan sa 1 Samuel 17:28. Si Samuel katanaw siya sa physical, di ba? So gi-reveal ang batasan ni Eliab diri sa 1 Samuel 17:28. Dalaygon ang bugtong buhi Dios. Og si Eliab nga iyang magulang nga igsuong lalaki nakadungog sa diha nga siya nagapakigsulti sa mga tao ug ang kasuko ni Eliab misilao batok kang David. Ug siya miingon, nganong mianhi ka? Ug kinsay imong gibilhan ni atong pipila ka buok nga karnero didto sa kamingawan? Ako nahibalo sa imong garbo ug sa pagkamahitason sa imong kasing-kasing kay ikaw mianhi aron ikaw makatanaw sa gubat. Tuara. Mao gyud ang dili deserving si Eliab mga kaigsunan kay tungod duna siya'y batasan sa pagkasiloso. Duna siya'y batasan sa pagka-negatibo. Critical. Ang gibuhat man ko ni David mga kaigsunan, ikaw ra masaghatod og balon. Laliman ka ang gubat nila ang gulayat mga kaigsunan, nidangat og 40 ka adlaw. Unya, intaw si Jesse, concern sa iyang mga anak, David, biyahe sa nagtupa, ako napabantayan sa lain, at tuwas atong mga igsuon ni mo dito. Dalig balon. Yung si David, curious kay siya, kinsa maning pisot dire nga si panghagit sa mga katawhan sa Israel. Curious lang siya ba? Daghan siya gipangutana. Suko si Eliab. Nasuko si Eliab sa iya, ha? Ang tanaw ni Eliab kang David, mangpahitason. Kaya porkit niya ato dito, hatod ba siya balon? Si Eliab mga kaigsunan, sakto man siya barog, dako man siya nga tawo, but he was a baby inside. Iyakin ba? Iyakin si Eliab. Strong siya. Sakto barog. Luya o kuan, kasing-kasing. Luya. Siluso. Naatanan kaligutot. Siluso si Eliab. Usahaw mo na saktong barog ni mo, kung dili, mao gipangita sa bugtong buhi nga Diyos. Dili na mao nga klase nga taong gipangita sa bugtong buhi nga Diyos mga ison para gamiton sa iyang himaya.
Mao ni lesson diri sulod sa gingharian sa bugtong ubuhi nga Dios karon. Kita mangita tag leader mga kaigsunan, mangita ta sa abilidad ani nga leader. Unsay kayang buhaton ani nga leader sa gingharian? Mangita ta. Mangita tag leader mga kaigsunan nga makabuhat ani nga buluhaton. However mga kaigsunan, kabalo mo sa gipangita sa bugtong ubuhi nga Dios, God however looks for integrity and character. Lakbakan na to ang bugtong Diyos. Ano sabi integrity? Nangita siya na prinsipyo, maayo, nga kasing-kasing. Dili maayo lang sa panggawasa, kundi atong gistorya diri kasing-kasing. Kaya masusama ta sa mga Parisiyo nga maayo kayo ang panggawas pero hugaw pa. Hugaw ug lagom kayo ang sulod sa kasing-kasing. Ang bugtong ubuhi nga Diyos, pasabot lang diri mga igsoon. Ang bugtong ubuhi nga Diyos, wala siya gatanaw nimo kung makasasala ka. Wala siya gatanaw nimo kung lalaki ka. Wala siya gatanaw nimo kung babae ka. Wala siya nagtanaw nimo kung bata, makauti, gulang ka. Kung sa may gitanaw sa bugtong ubuhi nga Diyos, klaro na kayo mga igsunan. Si David mga kaigsunan mo, anak ta, kung sa ato ni nga henerasyon, mo anak ta nga, nganong siya man, nga bata pa man siya, 15 years old, siya hanawan ng bataan na. Mao ni atong mindset. Ang bugtong ubuhi nga Diyos, nangita siyang mga taong faithful sa iya. Nangita ang bugtong ubuhi sa mga taong nagmatinud-anon sa iya. Wala na impress ang bugtong ubuhi sa mga achievements kinabuhi. Wala na impress ang bugtong ubuhi sa imong achievements kinabuhi. He is not concerned about your beauty sa imong usay outward man nimo. Wala siya na impress ana. Makuha lang nimo attention sa bugtong pinaagi sa imong kasing-kasing. He is not impressed sa imong achievement. Kung dili na magdalag himaya sa iyo, wala ka niti ang radar sa bugtong wala ni blip sa imo ha. Karon mo tanaw ang bugtong sa imong kinabuhi. Unsay makita sa bugtong makita ba ang bugtong sa imong kinabuhi? Ang tan-awon ba sa bugtong sa buhi nga Dios sa imong kinabuhi ang imong pagkagwapo, imong pagkagwapa? Ang kana imong pindot ug sanina? Mo ba tan-awon sa bugtong buhi nga Dios? Mo ba gitanaw sa bugtong buhi karon? Dili. Ang gitanaw sa bugtong ang kasing-kasing. He sees your heart, nakita niya imong kasing-kasing ug diha mahibal-an kung kinsa gyud ka. Palakpakan nato ang bugtong ubuhi nga Dios. Here is the real question. Mo ni tinuod nga pangutana mga kaigsunan. Kung nakita ang bugtong ubuhi sa atong kasing-kasing, nakita gyud ang bugtong sa atong kasing-kasing nga iyang magamit. Or mapariha ta ni Eliab mga kaigsunan nga i-refuse sa bugtong ubuhi o i-reject sa bugtong ubuhi nga Dios. Unsa may nakita sa bugtong ubuhi sa imong kasing-kasing karon? Mao ba ning kasing-kasing sa pagkamapaubsanon, sa pagkahimahigugmaon, pagkamanggililuyon? Mao ba ning nga kasing-kasing? O duna kay kasing-kasing sa kaligutot, kasuko, hilig mo daot, hilig mo down, tawo. Susihaw imong kaugalingon. Nalipay ba ang bugtong ubuhi nga Dios sa imong gibuhat karon? Kaya ang bugtong ubuhi wa siya nagtanaw sa resulta, kundi nagtanaw siya sa imong batasan. Nindot kay kag resulta sa gingharian. Apan imuhang relationship sa uban nimo isig katawo, daot na kayo. Tanaw nimo malipay ang bugtong buhi nga Dios nimo. By the way mga kaigsunan, hilig ta muhusga og tawo pinaagi sa atong panlantaw. But God on the other hand mga kaigsunan, gitanaw sa bugtong ubuhi nga Dios na kung unsay kaya nimong buhaton diri sa sulod sa gingharian. Kung unsa imong kayang buhaton para magdala kag himaya sa bugtong ubuhi nga Dios. Palakpakan nato ang bugtong ubuhi nga Dios. Pasalamat sa bugtong ubuhi nga Dios mga kaigsunan nga ning husga di ay siya basis sa iyang amazing grace, sa iyang grasya. Dili kay sa mata, sa atong mata nga makita. We are perfect in our imperfections. Perpekto ta sa atong pagka-imperfecto. Walay perpekto diri sa kalibutan. Aside lang sa atong bugtong ubuhi nga Dios nga mao si Jesus Kristo nga pinaka labing gamhanan sa tanan. Palakpakan nato ang bugtong ubuhi nga Dios. So after sa 7 ka anak ni Jesse mga kaigsunan, wala pa nato na mention si David ah. After sa 7 ka anak ni Jesse mga kaigsunan nga iyang gipagather, gipang-reject tanan sa bugtong ubuhi nga Dios. Nangutana si Samuel, napa ba kay isa ka anak nga wala dere? Asa naa pa ang kinabanghuran?
Asa na dato nagbantay stupa. Si David mga kaigsunan, he is an important. Dili siya importante sa pamilya, mawitang wala siya na-appeal sa tipok sa mga anak ni Jesse. Unsa ra ba gud? Kinsa man goy mag-expect mga kaigsunan nga si King David pilion siya. 15 years old pilion sa bugtong ubuhi nga Dios. Sa ato ang paghukom ha, makaingon ta nga dili gyud deserve. Daghan na kayo mga tigulang sa pagtuo. Unya kanig yung 15 years old ang pilion. Dagna siya mga magulang nga saktog barog. Unya kanig yung 15 years old ang pilion. So wala nag-i-appeal ni Jesse si David. Iyang gipabantay stupa dito. Di ba? Wala si David habang nagpista sila dito o nagsakripisyo, naghalad na sa bugtong ubuhi nga Dios. Kung sige gibuhat ni David, he is out there doing a humble job. He is out there, mga kaigsunan, doing the job of a humble servant. Nasa dito, mga kaigsunan, nagbantay tupa sa iyang amahan. In fact, mga kaigsunan, when he ends, gimension siya sa iyang amahan, wala siya gimension nga David. Kung siya gimension sa iyang amahan, pinakamanghuran. Wala man lang siya gimension sa iyang pangalan. Gipatawag si David. Pagtawag ni David, gipatawag na ito na ni Dol Samuel na siya. Pagsulod ni David, mga kaigsunan, sa balay, mga kaigsunan, ang nakita ni Samuel, usa ka gwapo, usa ka batanon, usa ka nindot ug mata. Ug ang aping kami itong nag-blush bitaw. Mao na nakita ni Samuel, mga kaigsunan. Ug ang sulti ni Samuel, ang sulti sa bugtong buwis kay Samuel, dihugi na. Mao na siya akong gipili nga mahimong hari sa Israel. Palakpakan na ito ang bugtong buwis Diyos. No doubt, mga kaigsunan, si Jesse, nga papa ni David, o mga igsoon ni David, na-amaze kayo. Grabe, 15 years old, gidihugan na. Mahimo ng hari sa Israel. Di gud ka makahusga, mga kaigsunan, kung kinsay gamiton sa bugtong buhi nga Dios. Again, we must be careful sa atong mga nakauban karon. Dili ka dapat muhusga anang isig katao na to. Wala ka baluusa na nila. Gamiton sa bugtong buhi nga Dios. Muana ka makasasala man na. Sinalikway na nas katilingban. Ang bugtong buhi di ka kabuot niya. Who are you para magbuot ka kung sa'y gamiton sa bugtong buhi nga Dios? Usa ka lang kahinimo sa bugtong buhi nga Dios. Wala kay katungod nga mo question sa mga desisyon nga pagabuhaton sa bugtong buhi nga Dios. Usa ka lang kahinimo sa bugtong buhi nga Dios. Always keep that on your mind. Kaya usahay mula pa sa atong boundary. Usahay mga kaisunan, butan nato ang bugtong buhi nga Dios. Dili sa dapat, dili na bagay diha. Do you think, mga kaigsunan, kani atong mga mahal, mga pinalanggang pastor o elder, nibutho ra sila kalit diha? Do you think inana ang sitwasyon karon? Kani atong mahal na mga pinalanggang pastor o elder, mga kaigsunan, pinaagi sa giya sa bugtong ubuhi nga Diyos sa iyang sinugo, walay laing atong mahal o pinalanggang pastor lahi. Kung sa sulti ni Pastor Lahi, dili ako ang nagpili anak nila, kundi ang bugtong ang buhi nga Diyos ang nagpili sa atong mga leader karon. Palakpakan na ito ang bugtong buhi nga Diyos. Ha? You never know, mga kaigsunan, wala kakabalo. Ang bugtong ubuhi nga Diyos magpili o mutawag sa mga taong dili nato mahuna-hunaan. Kasabot mo, anak, mga kaigsunan. Magpili o magtawag ang bugtong ubuhi sa mga taong di nato expected nga mo itawagon niya. Ang bugtong ubuhi nga Diyos, mulantaw siya sa kasing-kasing. Pag mutanaw gani ang bugtong ubuhi nga Diyos sa kasing-kasing sa tao, dili siya moadto sa mga palasyo, dili siya moadto sa mga templo, dili siya moadto sa mga lugar ng mga daghang dato. Dili siya moadto dito. Kasi ato sa bugtong is, God chose the most unlikely person in the most unlikely places. Sa punto ato mga igsunan. Sama sa atong mahal na Pastor Noriel. Pastor Noriel, palahubog sa una. Higda na lang niya sa kilid-kilid. Nagtapad na lang og ang baboy. Adlib ra na ha, tapad ng baboy. Higda sa kilid-kilid. Paano sa may nahitabo sa itong mahal o pinlanggang Pastor Noriel karon? O sa nahitabo? Nahimo ng pastor sa gingharian sa bugtong Diyos. Palakpakan na ito ang bugtong Diyos. All glory and praises belongs to Him. Ang susi di ay, mga kaigsunan, ang susi di ay para gamiton ka sa bugtong is dapat mag-possess ka og right kind of heart. Kasing-kasing ba? Kanami taong matarong nga kasing-kasing. Dili lang panggawas ha. Kay maayo ra bata mubuhat og maayo sa atong isig kadaw pero ato ding atong kasing-kasing gay
Gusto ka mo tabang, ani nga tao, mga kaigsunan niya, kasing-kasing, dili mo, dili, unta ko gusto pero daghan magtao na kita, mutabang na lang ko. Tama ba? Ay, bitaw, LDR nino. Gusto ka mo ang imong kasing-kasing mga kaigsunan, dili gusto mo tabang. Pero tungod kay daghan man nakakita, tabang na lang ka. At that time, mga kaigsunan, si Apostol Pablo, kaya alam mo Apostol Pablo? Si Apostol Pablo, mga kaigsunan, kinsa bagoy mag-akala nga suguon siya sa bugtong ubuhi nga Dios nga siya man ang niluto sa katawhan sa bugtong ubuhi nga Dios. Siya ang nilutos, mga kaigsunan, but God chose him. 1 Timoteo 1:12 paingon sa 16. Mabasa na ninyo. Si Pedro, mga kaigsunan, kinsa may mag-akala, mga kaigsunan, nga suguon ra gyapon siya sa bugtong ubuhi nga Dios after niyang makasala as bugtong ubuhi, after niyang gidinay ang bugtong is not once, not twice, but thrice. Kinsa may magtuo nga suguon pa siya. Nga iya mang gidinay ang bugtong, wala man niya nalabanan ang bugtong ubuhi nga Dios. Aban ang bugtong ubuhi nga Dios, mga igsunan, wala gatanaw sa sala ni Pedro. Unsay gitanaw sa bugtong ubuhi nga Dios? Kasing-kasing ni Pedro. Palakpakan na to ang bugtong ubuhi nga Dios. Ikatulo, mga kaigsunan. Mga kaigsunan, God's choices are specific. Ang choices sa bugtong ubuhi, specific ko siya ba? Kasi isugo niya ka, Samuel, ato sa Bethlehem. Specific. Kaya kung isugo to Samuel, ato sa Manila. Asa mo ko dapat mangita aning hari is Manila karon? Kadako is Manila. Specific ang sugo is bugtong ubuhi. Samuel ato sa Bethlehem. O specific po diyang gipan, ato sa lugar. Ato sa pamilya ni Jesse. Specific. O gi-anoint ang hari nga akong giandam. Specific. Kay kung wala to gi-specifics bugtong buhi Diyos, mayabag si Samuel og pangita asa ning haria. Pero gi-specific sa bugtong Diyos, ingana magsugo ang bugtong buhi nga Diyos. Specific. Palakpakan na to ang bugtong buhi Diyos. Adunay pipila ka mga timailhan sa pagpili sa bugtong buhi nga Diyos, mga kaigsunan. Una, God chooses those who are ready. Ang bugtong buhi nga Diyos, mupili siya sa mga taong andam na. Si Jesse, mga kaigsunan, o yung mga igsuon, niyato si Samuel. Si Jesse, igsuon ni David, igsuon ni David, mga igsunan, gihalaran na ni Samuel. Naghala ni Samuel para mahimo silang balaan. Bago ang pagdihog, kailangan mabalaan sa sila. In other words, mga kaigsunan, ang ilang mga sala, wala na. Kinaghalad naman. Sa unang panahon, para mga ikagpasaylos bugtong buyos, katong wala pa ninaog ang bugtong buyos diri sa kalibutan, nagpakatawang tao sa pinakabuso kahimtang. Sa unang panahon, para mapasaylo ka sa imong sala, kailangan mo maghalad. Pero ang dunay katungod maghalad, pare lang. Matong sipyat ni Saul, nga naghalad-halad siya, wala niya kipaabot si Samuel. So they are sanctified. Gipabalaan na sila mga kaigsunan. So sa panahon nga gidala si David dato, there is no time for him to be sanctified. Wala na'y panahon para kang David para ihalad, kanang maghalad pa si Samuel. So kadali na gyud ang bugtong ubuhi nga Dios, mga kaigsunan. Wala na'y panahon. Wala na nagsakripisyo si Samuel at wala na naghalad. Bisag inato nga wala gihalaran, wala na naghalad si Samuel, mga kaigsunan. Apan ang kasing-kasing ni David kanunay andam. Si David, mga kaigsunan, usa lang ni siya ka ilustrasyon, usa ka example sa matag usa sa tuwa nga magtutuo sa bugtong ubuyos, mga katawhan sa bugtong ubuyos nga dapat atong kasing-kasing naa sa state of kanunay andam ba. Wala kabalo si David kano siya sa tawagon sa bugtong ubuhi nga Dios. That's why he is ready all the time. And this is the kind of person God is looking for. Mao ni klase sa mga tawo nga gipangita sa bugtong ubuhi nga Dios, kanang kanunay kang andam. Kanang mo naging sa tumal pinanggang pasulay. Sundalo ba? Sundalo sa bugtong ubuyos. Di kay, uy, mensahe daw karon. Lo, wala ba ko'y naandam? Dili. Pagtawagon gani ka, mga kaigsunan, andam yung kanunay. Ang sundalo sa bugtong is kanunay ng andam. Atong ginawa kanunay na igera. Busa kanis David, mga kaigsunan, kanunay siyang andam. Lakpakan na to ang bugtong ubuyos Diyos. Ikaduha, mga kaigsunan, God chooses those who are reliable. So mani, ang bugtong ubuhi nga Diyos, magpili siya sa mga taong masaligan niya. When God calls David, katong gitawag sa bugtong ubuhi si David, mga kaigsunan,
faithful nagbuhat si David sa iyang trabaho, gisangon sa iyang amahan. O sige, buhat niya? Nagbantay in taon stupa sa iyang amahan. He is doing dirty job. Hugaw biya nang magkuhan kag tupa ay. Niya, lonely nga trabaho ba? Motong si, kabantay mo ni Moses mga kaigsunan, 40 years siyang nagkiguban sa mga tupa sa iyang ugangan nga si Jethro. Mo nang bagtawag sa iyas bugtong, Miss Moses. Siya nga, ano ako man Ginos Kristo nga, utal naman ko. Alam nga, dili ka mautal, ana, mga kaigsunan nga, 40 years ka, imong kauban, mga tupa na, ano. Diba? Saan mo pagkadili, magkautal si Moses, ana, iyang kauban, sa tibok, 40 katuig, mga tupa ra. Mautal yun si Moses. Marang lonely job yun siya. Apan si David, mga kaigsunan, nag-enjoy man siya sa iyang trabaho. Gitrabaho niya, unsay gi-assign sa iya, ha. Ang partida mga kaigsunan na, after nga gidihugan ni David mga kaigsunan, kablo mo sa gibuhat ni David, after niya madihugan, pagdihog ni Samuel, o sa gibuhat ni David, nibalik siya stupa sa iyang amahan, nagbantay na pod. Grabe ka humble nga hari. Grabe ka humble. Supposedly, maghinambog na si David, oy, ay nako niyo sugua. Kamo magulang, pero ako may gidihugan ni Samuel, ako namang hari, ay ko sugua. Apan si David mga kaigsunan, ha siya, humble heart. Pagka mapaobsanon nga kasing-kasing nga despite mga kaigsunan nga gidihugan na siya nga mausa nga mahimong hari sa Israel. Apa sa gibuhat ni David? Sa iyang pagkabata lagi, 15 years old, nibalik siya bantay stupa sa iyang amahan. Even after mga kaigsunan, gipatawag siya ni Saul. Remember? At that time mga kaigsunan nga gidihugan na si David, giwithdraw na sa bugtong ug buhi nga Dios ang iyang espiritu kang Saul ug gibalhin na kang David. So that's why si Saul, sudla nagdautang espiritu, bati na kay mga pinulungan. That's why gipatawag si David kay magtugtog og instruments para makapahulay siya ba. So gipatawag si David mga kaigsunan, nadihugan na si David ana ha. Wala kabalo si Saul kay patyon sila tanan. Mabitaw ang ana ton hadlok to si Samuel nga, no kabalo si David patyon kun ay makabalo si Saul patyon kun ni Saul sa nga pagdalag kuan nga ina maghalad lang ka. So si David nga dihuga na gipatawag siya ni Saul kay magtugtog og kuan ba hilig man instrument si David ay maayo mo tugtog. So gipatugtog siya katong dautan nga espiritu ni sulod ni Saul na-refresh si Saul nakatulog. So after ana mga kaigsunan pag human niya tugtog ang Saul, mas kabalo mo sa gibuhat ni David? Kabalo mo sa gibuhat ni David na pod? Nibalik na pod siya dito siyang tupa. Tupa siyang amahan nagbantay na pod siya. Grabe ka humble nga hari. Grabe ka humble nga leader. Ngano man? Kay mao man iyang trabaho mga kaigsunan. Gihatagan si David ug buluhaton ug gituman niya kini nga nagma tinumanon. He even placed his life on the line mga kaigsunan para mapanlipdan iyang mga tupa. Kaya remember mo sa 1 Samuel 17:35. Dalay ko ng bugtong buhing Diyos. Akong gisunod siya ug gibunalan ko siya ug magluwas sa nating karnero gikan sa baba niini. Ug sa diha nga kini misukol kanako, gikuptan ko ang bungot niini ug gibunalan ko siya ug gipatay ko kani. Grabe isugang David oy. Isug kayo gipatay ang layon ang leon o guan, ang uso, bear ba uso no? Gipatay isog kayo. Bata pa si David mga kaigsunan pero duna na siya kasing-kasing nga may sugon. Doon na siya kasing-kasing nga may sugon. Kay kabalo siya nga gauban ang bugtong buhis. At that time, manggod, nga after nga didihugan ni David, gauban na yun ang balaang espiritu niya. Gauban na ang espiritu sa bugtong buhi nga Diyos sa iya. Si Jesse, mga kaigsunan, yung paglantaw sa iyang anak na si David, usa lang ka kinamanghuran. Ang pagtanaw sa mga igsoon ni David siya, usa ka spoiled brat. 15 years old man. Mga bata, murag buwas ka na ko ba? Pero dili nga nakataas. Gamay man si David. Kunyang pagtanaw ni Samuel mga kaigsunan, usa ka cute little boy. Usa ka cute kay nga bata. Pero kabalo mo unsay pagtanaw sa bugtong ubuhi nga Dios kang David? Kabalo mo? Kabalo mo igsoon unsay pagtanaw sa bugtong ubuhi nga Dios kang David? He saw integrity, faithfulness, responsibility, and character. Palakpakan na to ang bugtong ubuhi nga Dios. Unsay nakita sa bugtong ubuhi, si David dunay prinsipyo, pagkamatinud-anon, responsibilidad sa trabaho nga gibilin sa iya ug duna siya'y batasan nga nauuyon sa bugtong ubuhi nga Dios. Others saw a nobody. Ang pagtanaw ni Samuel,
ni Jesse o sa mga igsoon ni David, wala lang, nobody si David. Apan, ang bugtong buhi nga Diyos. God saw a king. Nakita ang bugtong buhi nga Diyos ug hari inaagi kang David. Palakpakan na to ang bugtong buhi nga Diyos. If you want to be used by the Lord Jesus Christ, gusto ka gamiton sa bugtong buhi nga Diyos, encourage mo na ako mga igsunan. Maging faithful mo, maging matinud-anon mo kung asa manggani mo. Bisag asa mo maadto, magmatinud-anon mo sa bugtong mo Diyos. The best thing you can do is grow where you are planted. Pastors and elders, leaders sa gingharian, mga opisyalis sa gingharian sa bugtong buhi nga Diyos, bago nawala ang atong mahal pinalanggang pastorlahay na siya gibilin sa inyo nga trabaho. Ako igo orang ko ni Balrog diri para mopadayon sa buhaton sa bugtong buhi nga Diyos. I-set aside nato ang mga panangbingkel. I-set aside nato nga dili ka ganahan nako kay ako usa ko babaye. I-set aside na nato na kay igsunan. Kay dili kung ikaw nagtuo ka nga ang bugtong buhi nga Diyos, buhi nga gilagara nato, siya ang tinuod nga Diyos. Dili mo magtanaw sa physical. Sama ni Haring David, nga gisugo siya, gidihugan siya, gipili siya sa bugtong buhi niya around 15 years old. Dili ka kabuot sa bugtong, kinsa pilyon, bisag isda, gisugo niya sa panahon ni Hunas. Bisag bato, kaya niyang suguon, para matuman lang iyang katuyuan. Bisag kinsa pwede suguon sa bugtong buhi nga Diyos. Dili ka pwede mo question kung saan gusto sa bugtong mo. All you have to do is to follow Him. All you have to do is to trust Him. Wala kay lain buhaton mga kaigsunan. Sunda lang kung sa'y kabubuton sa bugtong mo. Pastors and elders, mga leaders gingharian. Bago nawala atong mahal pilagang pastor lahi, nagbili na siya sa inyo. Mga haligi sa gingharian, Division 1, 2, 3, 4, Pastor Ben, Pastor Edgar, Pastor Dodo, Pastor Joseph, Pastor Mans. Mga haligi sa gingharian. Uban sa mga elders. Kung sa isulti, patubuan ninyo kung asa mo gitanom. Gibinlan mo sa sinugo. Pinaagi na sa gasa nga gihatag sa bugtong buhi sa matag usa sa inyo. Kailangan magmaligon mo. Daghan ang pagsulay sa kinabuhi ang mabot. Kay matud pa sa atong mahal pilang gipasulay, last mensahe niya sa event dito sa youth camp sa El Nido. Ang mga leader, mga kaigsunan, sa mga kingdom citizens, ipag-pray ninyo ang inyong mga leader. Kaya kini mga leader mo ni tirahon sa atong kaaway nga mo ang yawa. Once, mga kaigsunan, nga maigo ang leader, ang haligi sa gingharian, tumba ang gingharian sa bugtong buhi nga Diyos. Imagine nimo na haligi diha matumba mga kaigsunan. Balance pa ba ang balay? Dili na. Busa mga pastor, mga elder, kung sa isulti sa atong mahal pinang pastor lahi, tanan sakripisyo ninyo nagibuhat diri sulod sa gingharian sa bugtong buhi Diyos, gapaabot na inyong ganti nga giandam sa bugtong buhi Diyos sa langit sa langit. Palakpakan na to ang bugtong buhi nga Diyos. Allow God to develop your character, your integrity, your faithfulness, and your sense of responsibility. Pasag di og tuguti ang bugtong buhi nga Diyos nga i-develop pa niya imong batasan, ay imong prinsipyo, imong pagkamatinud-anon, imong karakter, imong pagka-responsible mga kaigsunan. Gibilan kag trabaho, bugtong buhi Diyos pinagi sa iyang sinugo. Barugi na. Daghan ang mga pagsulay. Daghan ang mga dili maayong pagkasinabtanay. Pero mga kaigsunan, matud ba sa itong mahalapin langgang Pader Lahi, guniti ang numero ngayong gikuptan mo karon. Dili na panahon karon para magluya-luya mo. Dili na panahon karon nga magdinautay. This is the time for the unity. This is the time para magkahiusa ang bawat usa diri sulod sa gingharian para sa himaya sa bugtong buhi nga Dios. At that time mga kaigsunan ng mga apostoles, naapotoy pa ng bingkil. Pero at that time nga nagkahiusa sila, dito gibubo ang balaang espiritu sa bugtong buhi nga Dios. Moro na'y gusto sa bugtong buhi Dios panagkahiusa sulod sa iyang gingharian aron matuman ang iyang katuyuan diri sulod sa gingharian ug sa tibuok kalibutan. Mao ni ang Mateo 24:14 agpangsangyaw sa maayong balita sa madungod sa gingharian dili lang diri sa Pilipinas kundi sa tibuok kalibutan tanan banay makabalo mahitungod sa gingharian sa bugtong buhi nga Dios. Ug pag-abot sa panahon mga kaigsunan, pastors, elders, mga leader, mga opisyalis sa gingharian, pag-abot sa panahon, mga kingdom citizens, pag-abot sa panahon mo ni isulti sa bugtong buhi Diyos sa inyo. Matthew 25:21.
dalay ko ng bugtong ubuhing Diyos. Ug miingon kaniyang iyang agalon, maayong pagkabuhat, maayo og kasaligan nga ulipon. Sa diyutay kasaligan kadiay, sa kadaghan pagapiyalan ko ikaw, dumuyog ka sa kalipay sa imong agalon. Palakpakan nato ang bugtong ubuhing Diyos. Be ready and reliable. Dapat kanunay tang andam ug masaligan. Kay wala ka kabalo kanu sa katawagon sa bugtong ubuhing Diyos. He knows where you are. He knows how to find you. Ug kabalo ang bugtong ubuhing Diyos kanusa niya pag-aabrihan ang mga portahan para sa imuha. Just be faithful. Dapat magmatinud-anon lang ka. Sunda ang kabubuton sa bugtong ubuhing Diyos and walk with Him. In His time, He will use you for His glory. Dalay ko ng bugtong ubuhing Diyos. Ang tanang pagdaig, ang tanang kadungganan, ang kamayan, akong gibalik tanan sa bugtong ubuhing Diyos. Dili ang kabubuton nato ang matuman, dili atong standard, dili ang atuang kabubuton matuman sa gingharian, kundi ang kabubuton sa bugtong Diyos. Kung ako gibutan sa bugtong igo, ura ko ni padayon mga igsunan. Kung ako ang hinungdan nga backslide mo, ayaw ko ninyo tanawa. Padayon tang tanan, kay kitang tanan, mutagbo. Pag-abot sa pinagis, gracious bugtong Diyos, mutagbo ta sa bugtong ubuhing nga Diyos. Walay labaw nato, kay kitang tanan, kitang tanan, ulipon sa bugtong ubuhing nga Diyos. Kitang tanan, ambasador sa bugtong Diyos. Pag-abot sa panahon, mga kaigsunan, kitang tanan, makita na to ang atong mahal pinlanggang Father Lahi, Pastor Lahi, pag-abot sa panahon. Ang tanang pagdaig, kadungganan, iyahara na tanan. Walay ako yung kalimutan na daigo ng bugtong buhay Diyos sa pinakataas nga pagdaig. Tagal ng panahon, ako'y nalayo sa'yo. Ngunit di ko pansin, ay napakalapit mo. Sinadya kong talikuran ka at nagpakasaya. Ngunit sa isang awitin, ako'y tinawag mo. Binigyan mo ng liwanag landas ko, kaya ngayon susundin ang kalooban mo. Bubugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, maraming salamat sa kabutihan mo. Mula ngayon ang buong buhay ko ay aalay sa'yo. Ang tanang pagdayig o kadungganan, sa imuha lang bugtong o buhi na Diyos sa mga Diyos. Ginoong Heso Kristo, na pinaka-mga-pangyarihan sa tanan. Ang lahat ng kapurihan at karangalan ay sa iyo lamang, bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos. Panginoong Heso Kristo, na pinaka-makapangyarihan sa lahat, sa lahat. Binaliwala ko ang lahat ng pagpapala mo. Di man lang nagpasalamat, ako'y nagmalabis sa'yo. Naging makasarili at walang paki sa'yo. Ngunit ako'y namula sa mga kamalian ko. Ako'y bumalik sa'yo bilang alipin mo. Ako'y sinalubong at sabay na niyakap mo. Bubugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos. Kulang ang aking buhay nang mawala ka sa piling ko. Kaya ngayon'y nagpasalamat
at nagpatira pa sa'yo. Ang tanang pagdaig o kadungganan sa imo halang bugtong umuhi nga Diyos sa mga Diyos, Ginoong Jesucristo, na pinakalabing gamhanan sa tanan. Ang lahat ng kapurihan at karangalan ay sa iyo lamang, bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Jesucristo, na pinakamagapangyarihan sa lahat, sa lahat. Hari ng mga hari na Panginoon ko, nais kong magpasalamat sa lahat ng nagawa mo sa mga taong lumipas nang ako'y nawala sa'yo. Ako'y tinuruan mo sa matuwid na landas ko. Binigyan mo ng pag-asa ang buhay ko nang ako'y ginabayan mo pabalik sa kaharian mo. O bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, maraming salamat sa kabutihan mo. Mula ngayon ang buong buhay ko ay aalay sa'yo, at tanang pagdaing o kadungganan sa imo halang bugtong ubuhi nga Diyos sa mga Diyos, Ginoong Jesucristo, ang pinakalabing gamhanan sa tanan. Ang lahat ng kapurihan at karangalan ay sa iyo lamang, bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Jesucristo, na pinakamagapangyarihan sa lahat. Ang tanang pagdaing o kadungganan sa imo halang bugtong o buhi nga Diyos sa mga Diyos, Ginoong Jesucristo, na pinakalabing gamhanan sa tanan. Ang lahat ng kapurihan at karangalan ay sa iyo lamang, bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Jesucristo, na pinakamagapangyarihan sa lahat, sa lahat. Tanang pagdaig o kadungganan sa imo halang bugtong o buhi nga Diyos sa mga Diyos, Ginoong Jesucristo, na pinakalabing gamhanan sa tanan. Ang lahat ng kapurihan at karangalan ay sa iyo lamang, bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoon
laig o kadungganan. Sa imuha lang bugtong ug buhi nga Dios sa mga Dios. Ginoong Hesus Kristo na pinagkalabing kamhanan sa tanan. Ang lahat ng kapurihan at karangalan ay sa iyo lamang, bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoon Hesus Kristo, na pinagkalabing kamhanan sa tanan, sa tanan. Lahat ng kapurihan at karangalan ay para sa nag-iisang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Hesus Kristo, Yeshua Yahweh, na pinakamakapangyarihan sa lahat. Shalom Aleichem.